Magandang umaga po sa ating lahat. At nandito na naman po si Boss Choyang at magbibigay ng kaunting reaksyon. So, bago tayo magsimula, um, gusto kong ipaalam na sa ating mga kababayan sa Cebu ay kami po dito sa Luzon ay nakikisimpatiya sa mga taga Cebu dahil sa naganap na lindol nung Tuesday at ngayon po ang mga kalihim ng ating pamahalaan ay naroon. No, kanina narinig ko sa radyo pupunta raw ang Pangulo dahil sana'y makatulong ng malaki ang administrasyon na to dun sa probinsya ng Cebu. Alam naman natin na ang gobernador doon ay hindi nila kaalyado. Kaya sa mga naganap nito mga nakaraang taon, kapag hindi ka alyado ng administrasyon, medyo tagilid. Hindi ako natutuwa dun sa napangyayari. Natatawa ako dito sa mga kampo ng administrasyon natin. Kasama na rin ang administrasyon. No? At kayo namang mga scammer, utang na loob. Magkaroon naman kayo ng kahit konting awa. Samantalahin nyo naman na naman ang pangyayaring yan. Kawawa naman na nabiktima na ng lindol. Iiskamin nyo pa. At siyempre, hindi mawawala ang ligaya ng mga kontratista. Na maraming nasira dyan. Sigurado, ligaya na naman itong mga hinayupak na kontratista na to sa Kongreso. Yung mga congressman na merong mga construction firm. Kuno. Pero nakapagtataka, walang conflict of interest. Itong bugok at tangang reporter nung Abante, hinahanapan ng conflict of interest ng si Senator Marcoleta. Samantala ang daming kontratista, hindi niya tanongin yung delikadesa ng mga hinayupak na yun. Yun ang mga may conflict of interest. Di ba? At sigurado, DPWH, pangitan na naman kayo niyan. Ang daming nasira raw sa Cebu na kalsada at mga infrastructure. Ayun sa balita, di pangitan na naman kayo niyan. Lalabas pa naman yung yung budget para sa 2026. Wow, ang Pilipinas. Baka naman gusto nyo mahiyad sa kalikasan. At gano'n na rin sa Diyos. Kayo kumikita pero ang naapektuhan itong mga may hirap at ang bayan mismo. Dahil sa kakalukuhan ninyo, kasakiman ninyo. Paalala lang po sa mga kababayan natin na mag-ingat po kayo sa pagsagot-sagot sa mga cellphone, no? Yung mga link na yan, kasi bibigyan kayo ng tulong, hingin yung Gcash nyo. Yung mga nasalanta po dyan, no, naging biktima ng lindol. Tanging personal na lang kayo makapag-usap kung mayroong mag-alok ng tulong, pumunta kayo sa nyo, kaya sa provincial nyo, sa municipal, doon ho kayo lumapit. Kasi minsan mihingi ka na nga ng tulong dito sa Facebook or sa mga internet. Samantalahin ka pa. Lalo ng panahon ng pandemic, yung asawa ko na dali dyan eh. Buti ka mo, maliit lang ang laman ng Gcash. Pagkadali sa kanya, nalamang merong na siyang COVID, na biktima siya ng COVID, ginamit pa yung kalagayan niya nang hingi sa ibang kamag-anak. Buti yung iba hindi nakapagbigay. Diba? Mag-ingat po tayo mga kababayan. Ngayon po talagang sobrang sama ng mga ganyan tao na perwisyo ka na, peperwisyuin ka pa. No? At napansin ko, bakit ang Sunwest Corporation or napag-aari ni Saldico, hindi pa pinipris yata yung ibang ari-arian. Ipipris nyo kay Saldico. Siyempre, yung mga nakapangalan lang sa kanya mapipris. Paano yung nakapangalan sa Sunwest? Hindi nyo pa pinapatawag yung Sunwest. No?
Alam niyo Mr. President, walang maniniwala diyan sa ICI niyo hangga't hindi nakukulong yung saldi ko at yung pinsan mo. Sa totoo lang, lalo nung umalis si Magalong, walang naniniwala diyan. Ayan niligay mo Azurin. Ay, Azurin. Si Azurin. Si former Chief PNP Azurin. Hindi pala Azurin ha. Azurin. Eh, hindi nang nilagay mo, eh, tao mo rin yan. Ito, bakit kasama si Ibin sa pag-iimbestiga si Hison? Eh, independent nga. Eh, di puro tao mo rin yung nag-iimbestiga. Niloloko mo yung mga tao. Kung talagang independent, kung magpaano ka sa judicial. May na magbigay ng mga magagaling nilang dyan, sila mag-imbestiga. Hindi ikaw rin yung nagtatag ng ICI. Mukhang unconstitutional naman. Pinagloloko mo yung mga tao. Kami. Eh, tanga na lang yung naniniwala sa'yo eh. Malamang marami pang naniniwala sa'yo. Kasi ngayon, maligaya kayo niyan. Meron kayong kikitain. But anyway guys, gumawa na ako ng maiksing ewan ko maiksi ito, mahaba na at ako'y may lakad. Balik ako sa dentist. Ingat po tayo lahat sa mga taga Cebu. Pagdasal po natin ng mga taga Cebu. Mga Cebuanos pala, I mean. Maraming salantaro ng lindol. At ingat po lahat. Ang lahat ng Pilipino ay manalangin para sa mga kababayan natin sa Mindanao. Lamang po, maraming salamat.